Pag sinabi mo ba, o si Senator Hontiveros, humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, o si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. Ito na po mga kababayan ang resulta sa kaso or lipat. Yan. Dito po mga kababayan na pinaboran ni Jingo Estrada na siya ay kasuhan at siya ay hindi lilipat sa 11. So ibig sabihin mga kababayan, ang 11 ay hindi nagkaunsihan. Yan. Sabi pa nga ni Senator Peter Alan Cayetano, ang 11 ay hindi nagkaunsihan. Ito po mga kababayan itong sa may majority, sa mayoriya, ito pinakamarami, nako po, nasa, kung baga, ang matitira nito mga kababayan sa palagay ko ay 4. Senator Alan Cayetano at ang kanyang sister, at si Loren Legarda at si Manang Aimee. Kuwan ko lang kung kakasuhan pa nila si Manang Aimee dahil si Manang Aimee dami binubulgar patungkol sa ating Pangulo. O hindi nila nagawang makasuhan dahil kapatid yun. Alam mo natin mga kababayan na ang kaya-kaya nilang kasuhan ay itong mga taong sa pananaw nila may pakinabang. Hindi ko man sinasabi na si Manang Aimee wala pakinabang. Napakalaking pakinabang ni Manang Aimee. Dahil pag wala si Manang Aimee, hindi magagawang 3C ang majority. Yeah. Tuloy po tayo mga kababayan dito kay Sir Jingo Estrada. Yun, tuloy. Malaya ngayon sa bisa ng piyansang tig 90,000 pesos sina Senator Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yun. Dalawa sila sa 5 akusado sa graft o katiwalian kaugnay sa flood control scandal. May report si Joseph Moro. Diretso sa Sandigan Bayan kanina si Senator Jingo Estrada kasama ang misis na si Presi at kanilang mga anak. May arrest warrant na kasi sa kanya ang 2nd Division para sa kasong graft. Nagkatensyon na magkagit-gitan ang mga security at mga miyembro ng media. Naipit sa komosyon. Dito lang makikita natin itong mga kababayan Bakit kasi magigit-gitan? Bakit kasi habol-habol? Ito kasi media, instead na makahanap sila ng magandang anggulo, gulo yung napuntahan. Naku po. Bakit nakasali pa kayo dyan para nakagit-gitan? Para magka-stampede kayo dyan? Isang piraso lang yung pinupuntahan ninyo. Alam niyo po mga kababayan, dahil ay pinakamalaking issue ngayon ang Senado, yun, pinakaano sila. Kaya sabi nga ni Senate President Cayetano ay hawak nila ang bit. Hawak nila ang pain o hawak nila ang panghampas. Sila ang pinaka-hot ngayon. Sila ang nasa hot seat ngayon. Ang mayoriya. Pero ang minoriya, nang dahil sa minoriya, nagkagulo ang mga senador. Tapos ibibintag pa sa mga mayoriya. Dito natin makikita mga kabayan. Ang bunso ng senador na yakap noon ng ina. Sa loob ng korte, dumaan sa pagproseso ang senador. Kinunan siya ng fingerprint ng PNP-CIDG saka nagpiyansa ng 90,000 pesos. Ang kaso niyang graft o katiwalian ay bunsod ng umano'y pagtanggap niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sumipot din sa korte ang sinasabing kasabwat at kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Naging mailap siya sa media.
Pero ayon sa 2nd Division Chairperson sa Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, nagbayad din ng 90,000 pesos na piyansa si Bonoan. Bigo si Estrada sa apilang harangin ng arrest warrant dahil sa aniyay paglabag sa due process. Sa isang pahayag, maringit ng Gina Estrada ang mga paratang laban sa kanya na aniyay walang batayan at katotohanan. Ang pagpiyansa niya ay bilang respeto raw sa judicial institutions at pagkilala niya sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Isa raw ang paglagak ng piyansa sa legal remedies na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang sarili at linisin ang pangalan. Umaasa sa Estrada sa patas na pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Papasok daw siya sa Senado sa Lunes. Of course, never naman tayo nag-absent sa Senate. Bukod sa graft, naharap din si Estrada sa kasong plunder o pandarambong at isa pang graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Wala pang inilalabas na warrant of arrest ang naturang dibisyon. Non-bailable ang plunder na ikatlong beses ng kakaharapin ni Estrada. Either way, I think most probably surrender. Surrender yan. At after... Surrender talaga yon dahil hindi niya kayang lumipat sa 11. Ito ang sinasabi ni Senator Marcolita kahapon na oras-oras o ilang minuto may tumawag para mag-alok. Lumipat ka na lang para wala ka ng problema. Paghanap ka, pero sabihin dito pag gusto mo ng problema, huwag kang lilipat. So, ibig sabihin mga kababayan, yung 13 ngayon na manatili talaga dyan sa mayoriya ay magka-problema. Iwan ko lang kung anong ibibigay na problema nila kay Senator Alan, Senator Aimee, Senator Ligarda, at kay Senator Pia. Dahil yung hindi ko pinangalanan sa 13 mga kababayan, lahat sila mayroong kaso. After the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. 2001 nang makulong dahil sa plunder si Estrada nung San Juan City Mayor pa siya. Kumubra raw sila ng amang si dating Pangulong Joseph Estrada at iba pa ng mahigit kalahating bilyong pisong weteng payola. Pinawalang sala siya ng Sandigan Bayan noong 2007. 2014, kinasuhan siya ng plunder at graft, kaugnay naman sa pork barrel o PDAF scam. 2024, hinatulan siya ng not guilty sa plunder. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi napatunayan beyond reasonable doubt ang conspiracy o sabuatan ni Estrada at Janet Lim Napoles. Dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan ang graft case niya sa pork barrel scam pa rin. Out on bail siya ngayon sa kasong yan. Nang pumutok ang flood control scandal, tinukoy ni Estrada ang mga dati niyang naging kaso kaya anya madali siyang nadawit. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. Yun. Napasama ang tingin ni Risa Antiveros Baka naisip ni Risa Antiveros, ang dami-daming tao dito, bakit ako ang ginawang example? Madam Risa, walang problema, kayo namang dalawa. Kaya kinukumpir lang ni Jinggoy Estrada sa iyo at sa kanya kung saan maniwala yung mga tao. Pasalamat ka sa example ni Jinggoy na yung mga tao hindi maniwala. Pero baliktad po, naniwala po kami. Lalo na sa isyo sa PhilHealth, naku po, naniwala ho kami. Binalikan ho namin yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, na sinasabi pa nga ni Erwin Tulfo, itong dalawa, si Risa Antiveros at si Trillanes, wala alam sa batas. Hindi ako may sabi dyan si Erwin Tulfo yung may sabi dyan. Kung binalikan lang yung mga programa niya, yung video clip sa programa ni Erwin Tulfo, matinding banat niya, matindi. Ito talaga mga kababayan. Ito mga kababayan, example ito kung paano nila gigipitin
ang mga senador ngayon na maninindigan talaga sa kanilang karapatan at sa kanilang trabaho. O alam mo natin dito mga kababayan na ginagawa na ng ating administrasyon ngayon kung paano nila gigipitin. Kung baga sinasabi na nga ni Mayor Basti, undeclared martial law. No? And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Ngayong naharap na muli sa kasong plunder, sabi ni Estrada, This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. Yes, standing in your principles, huwag ka talaga magpapatakot. Total, sanay ka naman na nakulong dati, Senator. Kumbaga sabihin natin, pagtatyagaan mo yun ng 2 taon, halimbawa, o pag makaupo na si Inday BP Sara, papalayain ka nun. Alam mo namin na pag wala ka talaga, dito po mga kababayan, hindi ko pinagtanggol dito si Senator Estrada, ha? Dahil makikita natin, acquitted siya sa dati ni kaso, tapos ngayon, hinalungkat ulit. Dinawit ulit. Kumbaga, ang ibig sabihin niya mga kababayan, kumbaga ba sa isang lugar, may isang well-known nga magnanakaw. So, ibig sabihin, pag well-known ka magnanakaw, kahit sinong magre-report dyan na sabihin, nawala yung baso namin, nawala yung tasa namin. Ninakaw yung refrigerator namin kagabi. Yung unang ma-call out mo talaga, yung mga noted na kawatan, di ba? Yun ang ibig sabihin ni Senator Estrada kanina, na pag sabihin ba na si Senator Risa Ontiveros humingi ng 30% na patong? Maniwala yung tao? Patuloy hindi. Pag si Jingo Estrada sabihin na nanghingi ng 30%, maniwala yung tao dahil may nakaraan na siya. Totoo naman ito. Ganun talaga. Dito sa politika mga kababayan, kahit malinis ka, hagisan ka ng putik para magmukha ko ng marumi. Pero hindi natin alam, yung nagmamalinis dyan, nagmamalinis talaga dyan, tahimik-tahimik lang dahil nasa poder sila, nakapabor sila, may kasabwat sila. Sige lang, Sir Jinggoy, tis-tis lang muna tayo. Huwag mong iwanan si Senator Cayetano. Matinong tao yun. So be it. Politika ba sa tingin niyo, sir? Your guess is as good as mine. Joseph Morong, GMA News. Yun. Yan lang po mga kababayan, yung pahapyaw natin ngayong araw ng Sabado. At sa susunod nating video, kita tayo ulit. Ito po si Rene Bay. Salamat sa inyong panonood. Mabuhay ang Pilipinas!